Torah. Blessed are you, Yahweh Elohim, King of the universe, who has given us the planted everlasting life in our midst, and has given us the new covenant, the Brit Kadashah, and also has given us the Messiah Yeshua. Blessed be His holy name. Amen. Shabbat Shalom. I was preparing my lessons for our June 12 seminar sa Davao, and this is going to be a warfare doon. So I'm preparing the battle ahead, no? But this is what most people need, most Christians need, the book of Galatians, no? I-master natin to, kasi ito yung kumbaga, nandito yung contention, nandito yung labanan na mga Galatians, no? So, and still, but ito kasi, Galatian theology kasi to. Para sa Christian to, na nagsisimula sa Torah. Pero I was thinking, ano ba magandang message? So ito po yung nabuo ko. Preparing Kingdom Citizens. Sa atin, ibang level na ito eh. We are preparing to become Kingdom Citizens. Now and the coming millennial kingdom. So, yun. So, the word kingdom is a very important word sa Bible because the purpose of this life is to prepare our hearts and minds forever in the citizenship in the kingdom of Elohim. So, totoo ba ito? Kaya tayo nabubuhay ngayon. What are we preparing? We are preparing for the Hebraic way says, Tikkun Olam, the world to come. The Olam Haba, the coming kingdom. So, the coming kingdom, when Yeshua came 2,000 years ago, sabi niya, the kingdom has arrived. When the Holy Spirit was given, the kingdom is within you. But during the time of Moses, the kingdom has been revealed or manifested through the Torah, to the Israelites. So, I realized when it comes to theological aspect of the Bible, napaka-masalimuot, napaka-komplikado, in a way na like 99% of Christianity does not accept the law as the constitution of the kingdom, or at best they have ignored completely the importance of Torah. So alam niyo naman, I just came from one of my very fruitful and very educational na mission trip itong nakarang 2 linggo po sa Visayas, sa Mindanao. I consider it to be one of my most spiritual journey. And nakapag-observe ako yung mga Torah keepers, kung paano sila nagse-celebrate ng Shabbat, ng festivals, and how do they do. One of this is during one of the Shabbat service na sa Siguro, they normally pray the Shema before and after. So sa atin, after lang, no? And nakadapa, hindi nakaluhod. Kasi yung nakaluhod sa atin ganyan, no? Parang ano kasi, Roman worship yan eh. Yung nakaluhod lang. Di ba sa Katoliko, ganyan tayo, no? Nakaluhod. May kutsyon pa nga sa Katoliko eh. Ganda eh, di ba? Ginawa ni Father. So, di ba, may kutsyon pa nga, di ba? Kasi alam nila, kailangan lumuhod ka eh. So ngayon, so I realized, when I was doing this, nag-join ako sa kanila, kasama ko si Brother Nathan. Iba yung pakiramdam, iba yung spiritual effect
Yung nagsishima ka ng nakadapa. So I realized after 8 days of spending, kasi 8 days yung rabbinical feast, no? Feast of Passover and Unleavened Bread. During those 8 days, just imagine, 8 Messianic congregation ang aming binisita. One congregation every day. At hindi po magkalapit yun, ha? 30 kilometers, tatawid ng isla, hindi ho malapit-lapit. May kasama, so talagang bugbog sarado yung katawan, pero the spirit is willing. So during those 8 days, lahat ng binisita naming Messianic congregation, halos, dumadapa pag nagsishima. Sabi ko, napahiya ako dito. Sabi ko. Sila, kumbaga, ganun sila pag nagbabow down sa Diyos, na Elohim, no? So I realized, I was praying and fasting this week. Nagpre-pray ako ng nakadapa. Buti lang may kutsyon ako. Maganda yung epekto. So, iba yung dating, iba yung lalim ng prayer. Which makes you spiritual, no? Sabi ko, so umorder na po ako sa Lazada ng yung prayer mat. Yung parang prayer mat. No? Pagdating noon, sabi ko, i-implement ko na to, maganda to, magandang epekto nito. Okay, Genesis 1. Tingnan nyo po, the purpose of man. Why God created men. When God, Elohim, created the birds, He spoke to the environment, the air. Diba? When Elohim created the plants, the vegetations, the earth, the soil, He spoke to the soil, the environment. At nangyari nga. Pagdating sa paglikha sa tao, sino yung kinausap ni Elohim? Diba? He spoke to the environment first. Kumbaga, when Elohim created the birds, He spoke to their environment, which is the air. When He created the fish, He spoke to the water. Birds cannot live without the air. Fish cannot live without water. Ibig sabihin, that's their natural life environment, without which they will die. Pagdating sa tao, sino yung kinausap ni Elohim? Si Adam daw. Kinausap niya sarili niya. Let us make men according to our image and likeness. So what did it mean? Like a human being without Elohim, he will die. The natural environment ni Elohim ng tao. Ano yung pinaka-natural environment ng tao? Di ba yung environment ng fish, yung dagat? Environment ng ibon? Himpapawid? Yung alisin mo yung tanim, gulay, puno sa lupa, yung environment yung mamamatay siya, alisin mo yung tao sa Diyos, sa Elohim. Ano mangyari? Patay. Kaya marami nga yung tao, patay. Spiritually dead. So maswerte tayo, pinagpala tayo. Kahit tinatawag tayong kulto, call to me, I will answer you. So, mapalad po tayo. Actually, tayo yung buhay. Tayo yung buhay. In fact, the word Chaim in Hebrew, life, means two lives. Wala Chaim. Iba-iba yung Marvin yung lakay. Chaim means two lives. Bakit? Dalawa yung buhay. Pwedeng spiritual life, tsaka physical life. Pwede rin life ngayon, may isa pang life na darating.
So truly, sabi ni Yeshua, I have come that you might have life abundantly. So this is what the kingdom of Elohim is all about. I try to make it simple as a teacher. My job is to make the Bible plain and simple, understood, to be understood by even small children. So little children, are you ready? Shabbat Shalom. So, si brother Alvin nag-post yung anak niya eh. Shabbat Shalom, baby. So, the purpose of this life to prepare our hearts and minds for our citizenship. Okay, when it comes to citizenship, I think Christianity has understood it to be our citizenship is in heaven. So, para ba? Dahil si Yeshua nasa heaven, ang citizenship natin sa heaven. So, that's a little bit very tricky kasi wala pong sinabi sa Bible na ang tao mamumuhay sa heaven. Ang spirito niya galing sa heaven, pero nilikha siya galing sa alikabok sa lupa. So that's why when you study the Torah, it's all about life on earth. Actually, yung salitang heaven, it's a kingdom of heaven, di ba? The kingdom of heaven is a circumlocution for the term Malkut Elohim, Kingdom of Elohim. Alam mo yung circumlocution? Circumlocution, it's a technical term. It is like what you call the, ang tawag yung sa English, Sister Arlene, magaling sa English ito eh. Euphemism. Alam mo yung euphemism? Ang euphemism is a term na yung isang term na naka-offend ay gagawin mong palitan mo yung term para hindi siya maging offensive. No? Halimbawa, for heaven's sake. For heaven's sake is actually a euphemism or sa biblical technical term, circumlocution. What does it mean? Pag sinabing for heaven's sake, ano talagang meaning niya na totoo? For God's sake. Pero dahil nire-respeto mo yung salitang God, for the sake of the commandment not to put the name of God in vain, ayaw mo siya i-pronounce. So the same with the term kingdom of heaven. Nag-gets niyo po? Kasi actually sa book of Matthew, ang ginamit, kingdom of heaven. Sa Synoptic Gospel, pag sinabing Synoptic Gospel, yung apat na Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, Matthew used the term kingdom of heaven. Luke, John, and Mark used the term kingdom of God, kingdom of Elohim. So bakit si book of Matthew, hindi niya ginagamit yung salitang God? Heaven yung ginamit niya. Bakit? Matthew is originally in Hebrew. And it is the gospel to the Hebrew people. So the Hebrew people are very sensitive in pronouncing the name of God. They might violate the commandment to take the name of God by. So parang secret namer, no? Maingat sa pronunciation. So they use circumlocution. Kaya mapansin, kaya marami, it's a little bit tricky kasi maraming tao, maraming Christian na nagbabasa ng Bible, Kingdom of Heaven, so ang nasa isip nila, may kaharian sa langit na pinag-uusapan. Pero actually, kung tingnan mo, ang prayer ng Father, our Father's prayer is, Thy kingdom come, Thy will be done on earth, just like, so dito sa earth. So, ang dapat natin i-focus is yung kingdom on earth. No? So hindi mo masisi, maraming Christian, nakapokus sa langit. O sige, doon na kayo sa langit. Dito ako sa earth. Ngayon, sabi nila, hindi, sinabi noon doon sa langit, wala nang iiyak, wala nang
magkasakit, at there was no more pain, there was no more sorrow, no more tears. Sinabi yun sa Book of Revelation, di ba? Yun yung tinatawag na 8 millennium, pagbaba ng New Jerusalem and New Heavens and New Earth. Matagal pa po yun, after pa ng 1,000 years mangyari yun. So parang shortcut ang gusto ng maraming Kristiyano. Kasi, sabi ng Bible, John 3:16, "For God so loved the world that whoever believes in Him shall not perish but shall have." So, sino daw ang maniwala na tagapagligtas si Yeshua ay merong buhay na walang hanggan. Pero binawi po yun sa verse 36. Ang sinumang hindi susunod sa anak ay those who will not obey the Son will not see life, and the wrath of Elohim abideth in him. Binawi, yung hindi daw mag-obey, yung naniwala, binigyan ng eternal life, pero bandang huli, binawi. So that's a typical Hebraic mindset na tension, no? So, palagi kong sinasabi, bantayan nyo yung mga tension sa Bible. Kasi yung tension, diyan marami ang naliligaw. Kasi yung Greek mindset, ayaw niya yung tension. Kaya gusto niya lang yung mabuti pakinggan. Ayaw niya yung may contradiction. Ayaw niya yun. No? Halimbawa, bigyan kita ng tension example. Yeshua came as the Lamb of God that takes away the sins of the world. Pero pagdating niya, He is now the Lion from the tribe of Judah. Okay? Sabi niya, if you want to go up, you must go down. You want to ascend, you must descend. Who wants to be the greatest shall be the least. Ito yung mga tension na sinasabi, na mga paradox, no? The Bible is full of that. So, masanay po tayo. So, palagi ko sinasabi, mag-ingat kayo sa Greek mindset. Dahil dadalhin ka niya sa maling direksyon. Actually, merong pastor Agus yata yun, mahilig siya mag-comment sa Facebook wall ko. Christian siya. At sabi niya, pagkasabi niya, marami sa Bible ay prescriptive, marami sa Bible ay descriptive. Inaaral yan sa Bible school, yung mga gano'n. Sabi ko, Pastor, yung ganyang filosofiya, that means way of reasoning, galing yan sa mga Greek, ililigaw ka niyan. Ibig sabihin, marami daw, he was talking about the law, mga batas. Na may mga batas na sinasabi, prescribe, gawin mo. Parang prescription ng doktor. Kailangan bilhin mo yung gamot, inumin mo, gawin mo. Pero meron daw mga batas ay descriptive lang, dinidescribe lang, kaya hindi mo kailangan. So, ngayon, yung ganong mentality, galing yun sa mga Greek, ililigaw siya ng mga yon. Pero magmukha siya matalino. Bakit yung pare, 12 anyos sa seminaryo, hindi natuto sa Biblia? Philosophy yung inaaral Matalino sa tingin ng tao, pero hindi sa Bible. Sa Bible, dapat maging honest ka lang. Tanggapin mo kahit masakit, yun na yun. Salitaran ng Elohim yun. And the truth shall set you free. So, same with the concept of a kingdom, no? The concept of kingdom, sabi nga rito, is the first form of government introduced by the Creator. Ignorance of the kingdom concept makes it difficult to understand fully the message of the Bible. This is true. Kasi pag sinabi mong kingdom, alam mo, just the word kingdom, it rings a bell on people's ears. Actually, yung salitang kingdom, pag binanggit mo sa Christian, kahit sa church, sa mga pastor, they will readily accept it. Tama. Kaharian naman talaga ng Diyos yan Pero hindi nila lubos na maintindihan kung ano talaga yung kaharian. No? Kasi, yung kaharian, meron niyang mga katangian. No? Sino ba talaga yung nasa kaharian ng Diyos?
Sino ba talaga magmamana ng kaharian ng Diyos? Sino ba talaga makapasok sa kaharian ng Diyos? Lahat ba ng Kristiyano makapasok sa kaharian ng Diyos? Lahat ba? Okay. Iklaro natin, sa Pilipinas, salamat na lang at hindi tayo nagiging Buddhist or Islamist, no? Naging Katoliko tayo. Stepping stone yun, Katoliko. Alam mo, haba akong umiikot sa iba't-ibang lugar sa Pilipinas, damang-dama ko yung impluensya ng Katoliko. Fiesta, lechon, katedral, lalo na sa Cebu, bawat lugar mo makikita mo yung malalaking katedral, 400 years, 500 years old. Damang-dama mo yung impluensya ng reliyon. At damamang-dama mo rin yung kahirapan ng mga tao. Bakit ganun sa inyo? Lahat ng hinawakan ng Katoliko, tanda mo mga Latin Americans, Mexico, Pilipinas, Cuba, ano ba? Basta mga Latin America. Halos lahat tayo nasa third world country. Pero okay lang po yun. Okay lang po yun. May plano po ang Diyos diyan. Hindi tayo ginawang mayaman na bansa dahil baka makalimutan din natin ang Diyos katulad nila. Ang kailangan natin ngayon, karunungan na nagmumula sa Biblia. Kay Yahweh Elohim, no? Karunungan, wisdom po ang isik natin. So, pag nag-aaral tayo ng Torah, we are seeking wisdom. So, the Bible is not about a religion or an organization, but a king and his kingdom. The primary message of the Bible is to restore the kingdom of Elohim. By applying the scriptures, knowledge of the kingdom is necessary. So, since ang topic natin ay preparing to become kingdom citizens, sino dito may passport na sa ano? Sino dito may passport? Ha? I-renew niya yung passport? So, there are obligations to become a citizenship. Kaya nga po, pag nag-share kayo ng Torah sa mga Kristiyano, huwag muna diretso sa Torah. Sabihin mo ba, kingdom. Kasi alam nila totoo yun. The Bible speaks about kingdom. So may kingdom, may mga citizens. No? So, the Bible is about the king and the kingdom. Tapos, ito, mayroon pang constitution yan. Constitution. Magulo yung ano ko Yun pala. Yun o. Allegiance. Pag sinabing allegiance, responsibilities of a citizen, allegiance. Ano yung allegiance? I-give up mo ang lahat ng prior allegiance. It's equivalent to the first commandment. You shall have no other Elohim before me. You shall not make for yourself an idol. God first, Elohim first. Walang ibang Diyos. Number one talaga yan. So, number two, responsibilities of a citizen. Obey the laws of the kingdom. Dito na nagkakaproblema ang Christianity. Ayaw nila sa law. Pagdating sa law, ang daming dahilan. Pero I realize, it is very complex pagdating na sa mga sinulat ni Pablo, which we're going to talk about mamaya. So, as a good citizen of this country, am I supposed to obey the law and follow the decree of the land?
Dapat bang sumunod tayo sa batas para maging mabuting mamamayan? Of course. Diba? In fact, down to the barangay level, down to the city ordinances. Diba? Pero pagdating dito sa law, dito na nagkakatalo ang maraming Kristiyano na so we need to understand what this kingdom priority is all about. Seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam mo, habang ginagawa ko po itong mensahe, sabi ko, ang grabe yung, sabi ko, bakit ba ako nagpapakamatay, magpapakahirap sa ganito? Sabi ko 18 years na to ginagawa ko Napupunta ako sa simbahan, all preparation, tapos karamihan, i-reject ka lang. So, is it really worth it? Sabi ko. Sa all this, sinasoma total ko ba? Sabi ko, worth it pa rin Bakit? Mamamatay ka isang araw, wala kang madadala Ang madadala mo lang yung ginawa mo para kay Aloy. Sabi ko, worth it pa rin. Dahil marami tayo ngayon, hindi mo masabi ang buhay ngayon. So, the bone of contention, pagdating dito sa law, ay dito kay Paul, kay Rabbi Shaul. Si Rabbi Saul ba? Si Paul. Sa kanyang mga sinulat na mahirap maintindihan, na ang mga hindi marunong ay tinitwist nila at sila ay napapahamak. Sabi rito. So, the four components of a kingdom is the king, the territory, the domain, kingdom, the citizens, and so, pag sinabi mong citizen, magtanong ako sa inyo. Kasi dalawang klase po yung citizen. Ang sinabi ng Ephesians chapter 2 verse 12, you were formerly not part of the commonwealth of Israel. You have no part in the covenant. You have no part in the promises of God. So, pag sinabi po citizens, correct me if I'm wrong, dalawa lang yung nakikita ko Sinabi ng Ephesians 3:15, our citizenship is in heaven. Ibig sabihin, kung saan galing ang Diyos, belong ka doon. You are from the heavenlies. No? Pero, pagdating naman dito sa earth, may binanggit din na citizen. Ang citizen talaga dito, Israel. Commonwealth, you are not part from the commonwealth. Ano ba yung wealth? Commonwealth. Wealth na common. Ibig sabihin niya, yung isang United Kingdom ay, halimbawa, Commonwealth of the United Kingdom, yung mga bansa na sinasakop niya. No? So, halimbawa, Caribbean Islands, dahil singagali si Miles Monroe, di ba? It's part of the Commonwealth of Great Britain. Canada, part of Canada. Ano ba yung part of Canada na Commonwealth of Great Britain? All pala, tingnan mo. It's part of the Commonwealth of Great Britain. Hong Kong, Singapore, used to be part of the Commonwealth. So, when it comes to the Bible, ang Gentiles, hindi siya belong to Israel. So, ang Israel lang talaga yung certified citizenship. Kasi sa kanila yung kingdom nagsimula I will make you a kingdom of priests and kings. That is in Exodus chapter 19 verse 6. So,
Ang mystery doon is when a person accept Yeshua as Savior and Master, he becomes part of the Commonwealth. How does, kumbaga may spiritual transaction na naganap, somehow, ang isang Gentile nag-belong na in the family of Israel. At maraming Christian, hindi nila matanggap noon, kasi ang mindset ng kingdom, malay ko ba dyan, I become part of my local church. Di ba? In fact, I become part of my local church. My life is around the... Kaya na, alam mo, may observation po ako sa ibang mga church na binibisita ko. Yung mundo nila, nandun sa church. Nandun na sa mundo. Umiikot lang sa mundo. Prayer, anniversary, service, fellowship. Parang yun na yung mundo nila. Kaya wala silang pakialam kung may iba pa ba dyan. Di masaya na kami sarili naming mundo. Aba, mayaman. Nakabili ng sariling mundo. Hindi, ibig sabihin, wala silang kamalay-malay that they are grafted into the family of God, the household of faith, Israel. So without Israel, sabi ni Paul sa Ephesians chapter 2, you have no covenants. You have, kumbaga hindi ka nakasama sa kabilang sa tipanan. With letter S, covenants. Dahil marami pong covenants. Ilan pong covenants meron? Ha? 7 po ang covenant. Adamic covenant, Noahide covenant, Mosaic covenant, Davidic covenant, meron pang ano ba yung nakalimutan ko? Abrahamic covenant, meron pang New covenant, meron pang Millennial covenant. Kaya with letter S. Ang alam lang ng Kristiyano, dalawa. New Testament and Old Testament. Kaya hindi nag-aaral eh. Kaya po, alam mo, one of the greatest joy I found is to study. Alam mo, the happiest moment in my life is when I study. Brother Chris, ewan po, ang happiest moment mo is with, si Tessa. Ako, my happiest moment is pag nakaupo ako sa laptop at nag-aaral, tapos bibuelo pa ako niya, sabi ko, matulog muna ako. Pag ang tulog ko yung kumpleto, yung utak mo, focus eh. So, that's the happiest moment in my life. Kaya no wonder, study pala is the highest kind of worship. Kaya hindi yun dapat mawala. Alam mo, umikot po ako sa iba-ibang Messianic. Hindi ho sila ganun mag-aaral. Wala silang masyadong aral. Doktrina lang po yung kanila. Kaya ano mangyari? Kaya, napansin ko, hindi ho sila nakaka-penetrate sa church. Hindi ho sila nakaka-explain sa mga church. In fact, nagulat ako, sinabihan ako ng isang leader, ikaw lang magagawa niyan, brother. Ay, sabi ko, ha? Ba't ikaw? Anong gagawin mo? Kasi may sarili ng mundo eh. Alam mo yung pag siguro sadya lang binigyan ako ng Elohim na ibang spirito. Ako, hindi ako tatahimik sa isang lugar eh. Para ako liaison officer. Parang gusto ko, dun. Ewan ko ba? Ang tawag niyan sa Hebrew ay shalyak. Alam mo yung shalyak? Pinadala ng Elohim. Si Paul, ang tawag kay Paul, apostol, di ba? Apostol. Ang Hebrew word for apostle is shalyak. Pinadala ni Elohim. Ginawa o itong religious position ng Kristiyano. Pastor, bishop, apostol. Reverend, most reverend. Ginawa nilang ranggo. Pero actually, sa Hebrew, pinadala, sent once. So, one of the bone of contention ng pagtatalo, kumbaga, ay ito na pagdating sa
kingdom law, kingdom constitution. Wala hong kingdom na walang law. Tingnan mo a very nonsense doctrine ng Christianity. Pinako na ang batas ni Kristo, pinako na sa krus. Mahilig sila magsalita ng ganyan, di ba? Ayan. Yung kautusan, pinako na sa krus. Hello, Christian. Narinig niyo gano'n? Alam mo, pag meron kang kingdom mindset, that's a very illogical. Bakit? How can the king nail his own law? May hari bang ganon? May hari bang ganon mula ngayon yung batas, ipapako ko na? Anong klaseng hari yan? Hari ng sablay siguro yan. Ha? Sino nagsabi niyan? Yung mga kasama mo dati. Sensya na po, trabaho na. Talaga gano'n po ako eh. Gano'n na siguro yung papel ko sa buhay. Kanya-kanyang linya lang yan eh. So, pagdating po sa Constitution, dito na nagtatalo na kesyo wala na yung batas ni Moises or ito ay na-supersede na. Maraming confusion no, pagdating na sa law. Alam mo yung supersede? Ano ba ang Tagalog yung supersede? Nalagpasan na o nahigitan na. The law of Christ supersedes the law of Moses. So in what way, actually the word, the law of Christ is only mentioned twice in the Bible. Ang batas daw ni Kristo. Actually po, natauhan po ako nung nakarang linggo lang po. Dahil inimbita po kami sa isang simbahan sa Negros. At winelcome naman po kami ng grupo at ang pastor. Nakangiti pa nga nung umpisa eh. Pero pagkatapos hindi na nakangiti. Galit na po siya. Pero nag-hi naman siya sa Facebook. Hi, pastor. Kasi, biro ko, galing siya sa Adventist. So may law. May law sa Adventist, di ba? Tapos, nag-shift sa Christianity. So just imagine, alam niya na may batas dahil matagal siya sa Adventist, tapos nag-shift. So ngayon, here comes, sino yung guest niya? Si Brother Ike, nagtuturo na mayroon pang 10 Commandments, na mayroon pang law, at mayroon pang kaharian ng Diyos. Actually, naka-record yun. Last Shabbat. Live. Naka-record siya live. Yung aming friendly debate. So, alam mo, nagsalita ako 30 minutes, siya isa't kalating oras. Lugi na ako sa oras pa lang. Church niya yun. Pinaliwanag niya yung Book of Galatians. Pinaliwanag niya ng gusto. Makinig kayo mabuti. Ang ganda ng pagkapaliwanag, talagang suwabing-suwabe talaga na wala na tayo sa kautusan nang dumating si Kristo. Basta lahat na lang pwedeng sabi ko, kaya pala, umalis ka na sa Adventist. Kumakain na siya ng baboy ngayon. No? Tapos sinabihan pa ako ng isang disipulo niya, mga sumusunod sa 10 Commandments, ignorante. Nasaktan ako, grabe yung nasaktan ako talaga. Ha? Na-hurt ako. Pero sinabihan ako, batang-bata. Sinabihan ako, ang mga naniniwala sa 10 Commandments, ignorante. Sabi ko, naku, hindi na ako siya, lalamunin ka. Lalamunin siya ng lupa. Hindi, sisipin ko, naku, batang-bata pa ito talaga para makipag-ano sa akin. Kasi nga, wala nang epekto yung kautusan.
Pag may Holy Spirit ka na daw, wala nang effect sa'yo. Huwag kayo mabuti. Kasi pagdating na sinulat ni Pablo, meron siyang tinatawag na the law of the Spirit. The Spirit of the law. The Spirit of Christ. Ngayon, sinimulan niya na basta maganda yung presentation niya eh. Parang ganito. Wala na tayo sa kautusan dahil nandito na tayo. No one shall be made justified by the works of the law. No one will be justified. Walang isang tao na mapawalang sala dahil sa kautusan bagkus kundi sa faith. Okay. Intindihan nyo mabuti. Tama po yun kung maintindihan nyo. Ibig sabihin, ang tinatawag, sinabi ni Paul yun sa Romans 3, pagkatapos sinabi niya, si Abraham ba tinuli muna bago naniwala o naniwala muna siya bago tinuli? Niwala muna. O, ibig sabihin, huwag mong unahin yung pagtutuli. Nauna yung faith. By faith, Abraham believed in God, Elohim, and it was credited to him as righteousness. He believes in the promises of Elohim by faith. Sa pamagitan ng faith, naging aring ganap ang kanyang pananampalataya, naging matuwid siya. Genesis chapter 15. Sa Genesis chapter 17, tinuli niya by faith. Nagpatuloy si Abraham kahit walang anesthesia at the age of 100 years old. At tinuli niya rin ang lahat ng kasambahay niya lalaki. Bakit? Dahil ang pinangako sa kanya, mga anak, mga inheritance of the promises. So, parang sinasabi ni Pablo, ang issue kasi sa Galacia, may nagsasabi doon na kailangan ituli ang mga believers na yan. Sabi ni Paul, actually, para maintindihan nyo yung book of Galacia, sino ba yung kalaban ni Pablo doon? Alam nyo sino yung kalaban niya doon? Ang tawag sa kanila ay the circumcision faction. When you go deeper, who are these people? These are Jewish people, traditional Jewish Pharisees. Ibig sabihin, pag hindi ka tuli, hindi ka makapasok sa karya ng Diyos. Pinipilit nilang ituli talaga yung mga taga-Galacia. Ibig sabihin, may dala-dala ng kutsilyo. Nasa na yung mga Galacia na yan. Ito na yung kutsilyo. Kailangan yung magpatuli. Pila na kayo dito. Alam mo, may Hudyo na pumunta dito dati. May hawak talaga siyang gilid. Sino magpatuli dito? Nung pinaliwanag niya yung book of Galatia. Kasi ganun ang nangyari sa Galacia. Kasi ibig sabihin, kahit anong gawin mo, kahit may Holy Spirit ka pa, kung hindi ka tuli, hindi ka magiging ganap. You will not belong to the family of Israel. Ngayon, doon na nagsimula yung pagtatalo, mga kapatid. Sabi ni Paul, tinanggap mo ba ang Holy Spirit? Dahil sa pagtutuli? Sabi ni Paul sa Acts chapter 10, tinanggap mo ba ang Holy Spirit? Tinuli ka ba muna o dumating na yung Holy Spirit? Sabi niya, the Gentiles receive the Holy Spirit just as we are. What's the difference? Anong pagkaiba ngayon ng Hudyo at Hintil? Samantala, naniwala sila at tumanggap ng banal na Espiritu. Tapos nandiyan na naman yung mga Pariseo. Kailangan ituli ang mga yan. Nandito yung mga itak. Dala-dala na yung mga itak. Inahasa na. Tutuli natin lahat yan, mga Gentiles. Yun po yung issue. Kasi nga, ang number one talagang doktrina ng mga Pariseo
is yung pagtutuli. Kasi nga, hindi ka pwede maging anak ni Abraham na hindi ka tuli at hindi ka pwede magiging inheritors of the covenant kung hindi ka tuli. Yun po ang topic. At naging lumaki na yung topic nila doon dahil doon. No? Because of the circumcision. Ang tawag ni Pablo doon, works of the law. Works. Mga gawa ng... Okay. Ito yung term, ang nagpaligaw sa marami, yung salitang gawa ng kautusan. Sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang maaring maging ganap sa harapan ng Diyos. So para bang, in a negative way, yung gawa ng kautusan ay wala ng silbi. Hindi marunong yung nagbasa kasi marami pong klaseng kautusan. May 10 Commandments. Siyempre, yung mga hindi nag-aaral, mga Gentiles kasi, kanina nag-sharing kami kanina. Yung Galatians kasi, beginner's level po kasi yan. Pag sinabing beginner's level, eto yung mga born again lang. Ano ba yung beginner's level? Walang kautusan ng mga yan. Katulad ko, nung galing ako sa Zamboanga, wala akong kautusan. Lahat ng kautusan, binaliwala ako. Bakit? Nandun ako sa mundo eh. Pero nung tinanggap ko ang Ebanghelyo, meron akong tinatawag na blind obedience. Ibig sabihin, kahit paano, nakakasunod na. Tapos habang tumatagal sa simbahan, meron din na may compliance na. Level 3. Ito ngayon, nasa Torah, level 4, naunawaan ko na may Torah pala, tarihan ng Diyos. So, yung Galatians ay nandoon sa level 1. Mga Galatia mga Hintil at mga Hudyo yun, nakabuborn again lang. May kalaban sila doon, may pumipilit sa kanila, kailangan yung magpatuloy. Doon na nagsimula ang mga theological arguments ni Apostol Pablo. Sinasabi niya, tinanggap niyo ba ang Holy Spirit sa pamagitan ng kautusan? Sabi niya, by works of the law, you are fallen from grace. Nawawala na kayo sa grasya ng Diyos. Kapag binasa doon ng mga walang alam sa law, dinamay nila ang lahat ng kautusan. Kasi sa intindi ko po ngayon, marami pong klaseng kautusan. Mayroong tinatawag na agroeconomics. Doon ako na-enjoy sa Torah eh. Marami palang mga, pag tinatawag mong kingdom, ang administrator ng kingdom is Elohim. So para mag-function yung kingdom, meron siyang mga batas. Hindi magpa-function ng kingdom kung walang batas. So, and one of the major structure of the kingdom was formed in the time of Israel, in the time of the kings, in the time of Joshua, in the time of King David and Solomon. Doon yan nag-flourish. No? Kaya ano nangyari sa Israel? Nung in-implement nila yung Torah, they became the most powerful, the wealthiest country in the world during the time of King David and Solomon. Nakita nyo yung blessing? Pero, yun ang pinakita din ng Biblia, pag sobrang blessing, nakakalimot sa Diyos. Kaya tama lang pala maging Pilipino, third world country, pero pag may Torah ka, bandang huli, papagkatiwala sa iyo ni Elohim ang blessing. Papagkatiwala niya sa iyo, pag may wisdom ka na. And I found out in the Torah, which is one of my deep study ngayon na ginagawa ko is, there are 42 journeys in the Torah. No? 42 journey. Wow, sabi ko, pang ilan na ba ako? Journey. Malayo pa po. Para ma-perfect ka daw, kailangan dumaan ka sa maraming mga journey. So the book of Galatians talks about the spirit of the law of Christ, and may sinasabi niya na before
You were kept in the custody of the law, and now you're no longer under the tutor. Sinabi niyang tutor eh. Pedagogue. But now that the real one is come, Christ, you're no longer under the law. Yun na naman, you're no longer under the law. Para sinabi niya, kayo, nung unang panahon, ang nag-iingat sa inyo, yung kautusan. Kasi, one of the functions of the law is to protect, to give it life. Pero ngayon na dumating na si Kristo, the Messiah, at nabuhay ka na through the Holy Spirit, wala ka na sa ilalim ng... Alam mo, magulo tong kausap si Paul eh. Actually, hindi siya magulo eh. Yung nagbabasa yung magulo. Kasi hindi niya maintindihan. Ganito lang yun mga kapatid eh. Ang sinasabi ni Pablo, nung wala pa si Kristo, wala pang Messiah, Mashiach, you were kept under the tutor. Ano ba yung tutor? A tutor is a personal teacher, pedagogue, ng isang bata. Gumamit siya ng isang halimbawa, illustration, na parang bata na tinuturuan. Halimbawa, si Moshe. Halimbawa, mahina siya sa math. So, mag-hire ako ngayon ng tutor para turuan siya ng math. After 2 months, magaling na siya sa math, sasabihin ko sa tutor, hindi ko na kailangan ng servisyo niyo, ma'am, kasi magaling na yung anak ko. So, you're no longer under the tutor. So, ngayon, kakalimutan ba ni Moshe lahat ng tinuro ng tutor ngayon na umalis na yung tutor niya? O manatili sa kanya? Manatili sa kanya. Yun ang sinasabi ni Paul. Dati, sa ilalim ng kautusan, you were protected in the law. Now that Christ has come, you're no longer under that. So, nakita niya? So, may batas na bago na tinutukoy ni Paul na hindi ka na under sa kautusan. Ano yung batas na yun? The law of Christ. Mas mataas daw yung law of Christ. I would agree, mga kapatid. But, did Christ abolish the law? No. So, what is the law of Christ? Sinabi ni Messiah in Matthew 5:17, the famous quote, I have come not to abolish the law, but to fulfill the law. Not the smallest part of the law will be removed until all will be accomplished. The one who teaches and obeys the law will be great in the kingdom. The one who will not practice it and teach it will be the least. So, maliwanag. So, in what way Christ fulfilled the law? So, what does fulfill mean? Baliktarin ko lang. Fulfill, full, full. How do you feel full? Just a memory. You feel full the law when you properly interpret the law. Kasi po, ang law is a matter of one's interpretation. Ang mga Pharisees naging interpret ng law. Ang mga Sadducees naging interpret ng law. Tayo ngayon, we are interpreting the law also. At yung sinabi kay Peter, whether 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst. Whatever you loose on earth shall be bound in heaven. Whatever you bound in heaven shall be loose on earth. Ano ibig sabihin nun? Prayer meeting? Hindi po prayer meeting yun. Ginagamit ng Christian sa prayer meeting. I bind you, Satan, in the name of, and I loose you. And Satan is still on the loose. Hindi prayer meeting ko yun. Binding and loosing, it means upholding what the law says, what prohibits, and what is allowed.
Ibig sabihin, binigyan sa mga apostoles ang kapangyarihan mag-interpret ng kung ano yung batas na dapat sundin at nakakabuti sa lahat. Halimbawa po, sa Davao, nag-interpret po kami ng law doon. Nag-agree po kami. Ito yung agreement namin. Bawal ang pag-iinom. Bawal. Bawal ang alak. Bakit? Kung tingnan mo ang Biblia, hindi naman bawal. Pero bakit pinagbawalan namin doon? Sabi ko, may hina utak ng mga to eh. Hindi marunong uminom to eh. Kaya pagbawalan na lang talaga. Pero kung nag-away-away magkapatid, magsusuntukan dahil sa alak. Eh sabi ko, pagbawalan na yan. Diba? Hindi nyo kaya. Kahit hindi siya, kahit pwede siya, pagbawalan na lang dala. Ngayon, o di ba payapa, yun yung example ng tinatawag na binding and loosing. Ang pwede at hindi pwede. O, halimbawa, last Shabbat, ano yung tinuro ko po? Gumawa din ako ng binding and loosing. Paano ba tayo mag-Shabbat? Bawal na magluto. Kumbaga, sinasabi ko, it will start from us na mula ngayon, hindi na kami magluluto during Shabbat. Magiging stricto na kami sa amin para maging halimbawa. So, kaya naman pala, alas 3 ng hapon, kahapon, tapos na lahat, halos. No? Konting adjustment lang. Bawal buying and selling. Obviously. Bawal magpatrabaho. Sabi ko sa aming katulong, yung lalaki dito, yung tupa, pag Sabat, huwag mo nang pakialaman yan. Iwanan na ng pagkain doon, ako na mag-ano yan, kasi ayaw ko magpatrabaho. Yung aking sasakyan po, nasa machine shop, yung makina, sinabihan ko yung gagawa, Sir, kinausap ko na ng masinsinan, pwede ba sir request ko, pag Sabado, huwag niyong galawin yung aking sasakyan. Dahil sinabihan ko na lang para maintindihan niya, Sabadista kasi ako. Bawal po sa amin na magpapatrabaho on Sabat. Sabi niya, gano'n ba? Kung gusto niyo, Linggo o Lunes, pwede niyong galawin. Pero Sabado, nakiusap ako, huwag niyong galawin. Bakit? Alam ko yung sistema ng karya ng Diyos. Pag sinabi niya, bawal. Citizen ako eh. Allegiance, nag-swear na ako ng allegiance sa aking hari. Actually, kung naintindihan mo, yun yung kaparaanan para maging blessing ka. Mas mahigpit, mas okay. Sa Israel, napakahigpit po ang Sabat sa Israel. Biro mo yung elevator, hihinto pag alas 6. Pag hindi ka maroon, maiwan ka sa loob. Nangyari po sa amin yun. Sa bus station, wala kang masakyan pag Sabat sa Israel. Walang train, walang bus, wala lahat. Pati landing ng aeroplano, wala. Ganun po ka stricto ang Israel sa Sabat. O, pinagpapala ang Israel. May gera nga lang ngayon. Dahil hindi maiwasan. End times na kasi. So, yun yung ginawa, binding and loosing. Ano pa yung, sabi ko, during the Sabbath, huwag kayong bumili ng pagkain na binili nyo sa panadero. Panadero. Diba dati? Ay, bili ako ng pandesal kasi dadalhin ko dun sa Shabbat Shalom. Huwag na ho kayo magdala. Parang awa nyo kasi violation yun. Diba? Marami mga kapatid, pag Sabado, dadaan pa sa 7-Eleven, bibili ng kape na masarap, bibili pa ng kasi parang, hindi na namin gagawin yan. Kung ginagawa nyo pa yan, bahala po kayo sa inyong sistema, choice nyo yan, pero kami, tinuturo ko, kasi ang alam ko, yun yung puhunan mo para maging blessing. Lalo na hindi ka negosyante.
Pag hindi ka negosyante, wala kang inaasahang papasok sa'yo na pera, di ba? Ang puhunan mo lang talaga mag-obey para magmilagro na lang ang Panginoon sa buhay mo. Yung tinatawag kong hallelujah bank na lang. Kaya po, sa ngayon, pag pumunta po ako ng mga simbahan, sabi ko, kaya ako nagsishare nito kasi yun yung alam ko para ma-bless kayo. Kung makinig kayo, okay. Pero pag kaya nyo, okay lang. Yung heart to heart na yung usapan, para. So yung Galatians po, nahigitin na ni Kristo, ng Messiah, ang batas ni Moy. In what way niya po nahigitan? Ibig sabihin, makapangyarihan po sa lahat yung ginawa ng Messiah sa buhay ng isang mananampalataya. Na para siyang hindi tinatablan. In fact, sinabi niya sa Romans 8, there is now no condemnation to those that are in the Messiah. Level 1 kasi yun eh. Ang level 1 kasi, ano ba yung level 1 na sinasabi ko? Ang level 1, unbeliever, naging believer. Walang alam yan. Di ba, katulad tayo, alam ba natin ang Torah? 20, ilang taon na bago Kristiyano? 30 years na po. Ganun na po katanda. Mukha lang bata. Excuse me po. 30 years na po akong Kristiyano. Kumbaga po, masteral na ito. Hindi na pa ako baby Christian. Baby Christian ako noong 1993. Nung tinanggap ko pa lang ang Panginoon, pumasok yung Holy Spirit, nagbasa ako ng Biblia, kahit wala akong alam sa kautusan, nasusunod ko yung batas ng Espiritu ni Kristo. Yun yung the law of Christ. Kaya tama po yung sinasabi ng mga Christian theologian, hindi mo na kailangan ng kautusan pag na kay Kristo ka. Tama po yun. Level 1 po yun. In fact, sinabi niya, kung meron kang spirito ng pag-ibig, ito yun, spirito ng pagmamahal, spirito ng pagpapasensya, spirito ng mercy, joy, such there is no law. Ibig sabihin, wala ng law. Bakit? That's the essence of the law. Sino yung gumawa nun? Ang Messiah, ang Kristo, ang Mashiach. So, purihin siya talagang gumawa ng mga kapatid. So, tama po si Paul. Hindi lang naintindihan ng mga nagbabasa sa kanya. So, pero, ang question dyan, ang batas ba ni Moises ay kalaban ni Kristo? Yung issue ngayon. Ito yung masusi nating pag-aralan. Kasi kung masusi nating pag-aralan, makikita mo, hindi siya nagko-contradict eh. Sinasabi ni Paul, hindi ka naligtas ka ba dahil sa pagsunod mo sa batas? Eh, wala nga akong batas eh. Nung ako po ay 23 years old below, wala akong batas. Wala akong, although Kristiyano po ako, Katoliko po ako, wala akong alam na batas. Sinasabi sa inyo eh, kaya pala ako matibay ngayon kasi galing ako sa hindi magandang background eh. Ang alam ko lang, puro kadiliman. Lumaki po ako, nakikita ko araw-araw sugal ng tatay ko. Sugal. Anong batas meron yan? Walang buhay yan. Wala kaming spiritual life. Miracle lang ito nangyari sa buhay ko, naging ganito ako. Kaya pwede ko lang ihalimbawa ba? Nasa sa panahon ngayon, nung tinanggap ko yung Holy Spirit, ang nagligtas sa akin, hindi yung pagsunod sa batas. Wala nga akong batas eh. Pero, dumating yung Holy Spirit, justified by faith. I am now no longer under the condemnation of the law, but because I am now under Christ, yun yung kapangyarihan na ginawa ng Messiah.
So doon, lahat ng born again Christian ay ganun. Kaya lang, hindi niya maintindihan. Pagkatapos mo sa level yan, ano na yung kasunod? Mananatili ka lang ba sa ganyan? Kaya pala, sa Christian muna ako, 8 years, tapos nag-Torah, ngayon nag-level, ngayon conscious na ako sa batas ng Diyos. Nung naintindihan ko na yung Torah, napakalalim pala ng Torah, napakalawak pala ng Torah, ang Torah pala ay sakop niya ang buong kaharian ng Diyos. Administration. Kaya pala may ranggo ka pag alam mo ang Torah. Bakit? Hindi pala ganun. Hindi pala church lang pala ang mensahe ng Biblia. Ang mga Kristiyano nakakulong sa church nila. In fact, ayaw nang umalis. Huwag ka umalis kasi pag umalis ka, magagalit si pastor. Para ba siya yung may-ari ng kaluluwa mo? Hindi mabawasan kasi ako ng income. Kung sino ang Diyos mo? Pera. Yun po ang mahirap ngayon. Alam mo, isa lang ang kompetensya ng Diyos. Hindi si Satanas. Pera. The love of money is the root of all evil. You cannot serve Elohim and Mammon. See? Kaya maraming pastor ngayon, kahit alam nila yung katotohanan, hindi nila magawa-gawa. Bakit? Vampira. Meron kang vampira? Pera eh. So pagdating sa theology ng Galatia, it's very crucial mga kapatid. Ngayon, kaya pala nililid ako ni Elohim ngayon, ni Master ko itong Book of Galatians ulit. Nagdebate naman sa amin, Brother Alvin, Baptist naman. Nung nakarang Sabado lang. Sabado ng hapon. Ganun na ganun. Baptist talagang ganun siya. Confident siya talaga. Gumaganon-ganon pa eh. Ako na ba? Talagang nasabi, excited itong Baptist eh. Sabi niya, by faith. Galatia ang tinutukoy niya. Hindi by law, it's by faith. Napako na sa faith. Na para bang hindi mo na kailangan law. Pag nagkasala ka daw, may tagapamagitan naman eh. Which is true, pero kumbaga, yung, alam mo, sa ngayon, mga kapatid, alam mo itong Torah, it's about the quality. Hindi na ito quantity. Yung sabi ni Paul, when the fullness of the Gentiles will come in, all Israel will be saved. He was talking about the quality and the quantity. Alam mo, in every city, actually, pwede kong sabihin sa inyo, mga kapatid, sa aking estimate, ang Pilipinas ang pinakamaraming Torah keeper. Sa ngayon, sa buong Asia. Sa buong Asia po. So, nandito pa rin yung revival ngayon. Kaya may pag-asa pa. May pag-asa pa mga Pilipino. Diba? Kailangan lang ng mga katipunero dito ngayon. Malalakas na yun. Kumbaga yung mga malalakas matitibay ang loob. Sabi ko, tanggap ko na po, Elohim, kung paano ko ako tinawag. Yung paggaganito ko, sabi ko, ito na talaga yun. Kasi hindi nyo mawala. Puro sakripisyo kasi ito eh. Itong ginagawa ko, puro sakripisyo ito. Hindi nyo lang alam. May nagme-message sa akin, Pastor, may tumor ako sa utak. Pwede ba mag-fasting ka, Pastor? Ako mag-fasting para sa iyo. Mag-fasting ka rin. Merong Pilipino na gusto niya mag-Torah. Yung ka-chat ko, biglang sabi, Pastor, kalalabas lang ng resulta, may brain tumor ako. Ngayon, sabi mo, matagal mo nang sinasabi na maglilingkod ka sa Diyos eh. Oo nga, Pastor, maglilingkod na nga ako ngayon eh. Pwede ba mag-fasting and prayer ka? Ako naman, naawa na naman ako, naku, tumor ito, matindi ito. Kailangan nga ng fasting ito. Buti na lang, binigyan ako ng gift na gano'n.
Kasi ang payat kasi na tao pala, malakas sa fasting. Yung mataba na tao, mahina sa fasting. Gutumin eh. Pero pag payat, parang normal lang yung magutom eh. Mukha ka na nga gutom eh. Malakas yan. Mas mahaba ang buhay ng mga payat. Ah. So, hindi. Pumapayat yung katawan, tumataba ang espiritu. So, pagdating po sa kautusan, pag pinagsama mo yung katulad yung kingdom, alam mo yung buong mundo, nakumbinsi ni Miles Monroe ng katuruan ng kingdom. Oo nga, no, kingdom talaga yung main message ng Bible. Pero pagdating na sa implementation ng kautusan, sinabi ni Dr. Miles Monroe, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. So, anong klaseng kaharian yung tinuro niya? Ang tinuro niya lang, mga kapatid, principles of the kingdom. Ang tawag, alam mo pag sinabing principles, mga prinsipyo lang kukunin mo lang kung gusto mo lang. Imagine nyo na lang kung yung stand ko, mga kapatid, kung gusto nyo mag-obey, okay lang. Kung hindi nyo gusto mag-obey, okay lang din. Imagine mo anong klaseng citizens ang ma-produce mo sa ganong klaseng kaisipan. Yung tinatawag na neither hot, neither cold. In short, lukewarm. Anong sinabi doon? I will spew you out of my mouth. Hindi pwede po yun. Kailangan mainit ka. Kailangan. Kumbaga, puro. Alam mo yung puro? Mataas ang potency. Maigi na lang yung puro kaysa malabnaw. Makaka-impluensya ba ako sa Torah kung malabnaw ako? Anong may produce ko? Kaya nga po, ngayon, tingnan niyo po, dahil sa ganong prinsipyo, marami sa inyo, yung iba, nagtuturo na ng Torah portion. Yan. Si Brother Chris, si Brother Marvin, si Brother Alvin, si Brother Nathan, marami pa. Yung iba sa inyo, medyo hindi pa masyadong napupursige. Pero yun ang mga na-produce. Pag-aharap ko kay Elohim, ito yung mga na-produce. Inherit the kingdom. Siguro, sure na ako. Sure na. Buti pa si Father, sure na eh. Alam niyo yung kwento kay Father? Sabi na nga, kumpisan yung bakla sa confession room, Father, makakapasok ba kaming mga bakla sa kaharian ng Diyos? Sabi ng Father, ewan ko sa iyo, basta ako sure na. Hello, click na click yung joke na yan eh. Paano ka maging sure? Actually mga kapatid, ang totoo niya, hindi ka sure. Pag wala kang Torah, kahit pastor ka pa, hindi ka sure makapasok sa kaharian ng Diyos. Wow! Masyado kang judgmental. Do not judge if you're not a judge. But you can judge with righteous judgment. Paano ka papasukin ng hari kung hindi ka obedient? Diba? Meron akong ginagawang study ngayon. Kasi I have to make a stand, mga kapatid. As a teacher, I have to be strong and make a stand. Question. Yung mga Kristiyano po ba, kahit anong turo natin sa kanila na sumunod kayo sa Ten Commandments, magtura kayo, magsabat kayo, mag-festival kayo, mag-shmita kayo, kahit anong turo natin, we did that for many years. Ayaw pa rin na.
Will God, Elohim, hold them accountable for their refusal to obey or not? Okay lang. They will be accountable because they heard. Di ba? Ngayon, parang kung sinasadya na talaga ng isang pastor na kahit alam niya na, alam mo, pagdating sa sabat, diyan na po magkalaglagan na talaga yan eh. Pagdating kay Paul, kaya mo pang i-explain yung theology ni Paul eh. Madali lang pala eh. Pero pagdating na sa application, Sabbath keeper ba si Paul? Torah keeper ba si Paul? Festival keeper ba si Paul? Teacher ba siya ng Torah? Pag sinabi ng pastor, hindi. Sablay ka, pastor. Papasukin ka ba ng Diyos sa karya niya? Mga kapatid, yung mga nananadya, pwede kong sabihin, hindi makapasok. Matthew 7:23. Marami sa inyo tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagpagaling ng maraming may sakit? Hindi ba kami nagkrusada, nagkrusade? Hindi ba kami nag-evangelism? Gumawa kami ng milagro? Gumawa kayo ng mabuting bagay? Sa iyong pangalan, Jesus. Jesus nga lang. Eh, hindi ng totoong pangalan niya eh. Yeshua ang pangalan niya, Yeshua. So, ibang pangalan na niya tawag niya eh. Nagpalayas kayo ng demonyo sa aking pangalan. Gumawa ng himala. Only the one who does the will of my Father. Yung gumagawa ng kalooban ng aking ama ang makapasok. So, ang malaking question, ano ba yung kalooban ng kanyang ama? From the very beginning, ano ba yung sinabi ng ama kay Adam? And God commanded Adam, you can freely eat from the fruits, but not that fruit that gives the fruit of good and evil. Sino yung inutusan? Si Adam. Yung babae ba inutusan? Hindi po inutusan yung babae. Si Adam yung inutusan para turuan niya yung asawa niya. Kaya nga, question ni Adam yung babae, bakit mo kinain yan? Hindi mo alam bawal. Kaya yan doon, no? So, nakita mo ngayon, ang babae na nagtuturo ngayon sa lalaki. Pagdating sa kusina, turuan nyo kami. Pagdating sa Torah, sino talaga yung magtuturo? Ang problema ngayon sa mga lalaki, hindi nag-aaral ang Torah. Di ba? Nakita mo yung design. Ang lalaki, galing sa alikabok, ginawang tao ng Diyos, hiningan, he became a living soul. Wala pa si Eva. Si Eva, galing sa lalaki. Nakita mo? Ang lalaki, ang commander niya, Diyos. Magkukuman si lalaki sa babae, pero hinayaan niya, siya yung ikuman. Ano nangyari? Ang tawag niyan, commander. Yan, commander. Ang tawag sa mga babae ngayon, commander. Bakit? Yun yung mga lalaking ungas. Hindi mo alam ang sino ka. Ikaw yung inutusan ng Diyos. Kaya tingnan mo sa simbahan, mga lalaki, nasa likod lahat. Yung mga babae nasa harap. Hindi magandang sinyalis yun. Ako noon, sa likod lang ako din sa simbahan. Doon ako sa pinakatuktok. May ganyan, kuya-kuya, ako lang ako doon. Sa po si Flores, dadaan-daan lang yun. Nanay, wala ang panahon sa inyo. Mga babae, storbo. Hindi, minsan mga kapatid, kasi alam mo, pag hindi natin alam yung chain of command, wala mangyayari sa Torah movement. Kaya, tingnan mo ang survey Ito yung survey Pag ang lalaki daw, naglingkod sa Diyos, sa Elohim,
87% madala niya yung buong pamilya niya. Pero kung ang lalaki hindi maglingkod sa Diyos, ang babae lang, 17% lang po ang tsansa na madala niya yung buong pamilya niya. Nasa survey po yan. Ibig sabihin, by talagang principle, mga lalaki dapat talaga mag-aral. Kaya ako, I don't expect my wife to be a Torah teacher. Pero he wants to teach me Torah. Amin lang yun. Iba yung Torah niya eh. Kumain ka na. Pagdating sa Word of God, dapat tayo yung marunong. Mga lalaki magsabing Shabbat Shalom. Shabbat Shalom! Dapat ikaw yung marunong, hindi. Bawal ba talaga magluto? Sabihin ng asawa mo, bawal ba talaga magluto? Ikaw nang bahala, ikaw naman nagluluto. Hindi na kayo naka-obey, sumunod ka sa kanya eh. Bawal ba talaga bumili kahit konti lang? Bahala ka. Love. Hindi kayo nag-obey, sumunod ka sa kanya eh. Binigay mo yung authority mo sa kanya, ikaw dapat ang nag-authorize. Dapat bumili ka na, ito yung budget oh. Kulang yung budget mo, bahala ka, ibabudget mo. Kung hindi tayo maging gano'n, wala mangyari. Diba? Alam mo, napakahirap pala, no? Kung Katoliko yung asawa mo, eto nga, Torah keeper na yung asawa mo, mahirap na eh. Amen. Lalo na kung Katoliko. Torah keeper, nagtatalo pa kayo eh. Di ba? Amen. Amen. Kaya sabi ko, matindi pala yung pasensya ni Joseph Dumont. Katoliko yung asawa niya. Biro, imagine mo yung araw-araw, hindi magsasabat yung asawa niya, siya lang nagsasabat. Gano'ng kahirap yun? Sabi ko, matindi itong tao na to. Doon lang din ako nagpasalamat. Kaya hindi mahirap kausap yung asawa ko pagdating sa obedience. Yun lang naman din kasi pero kini-question niya lang, alam mo yung babae, pag nag-question, dapat masanay ka na, ibig sabihin, tinitingnan niya lang kung yung sagot mo tama. Kasi pag hindi ka marunong, siya yung tama. Dapat marunong ka. Lalo na sa salita ng Diyos. Kasi, si Eva, alam niya na hindi tama, pero sabi ni Adam, sige na lang, mamatay na lang tayong dalawa. Dahil mahal na mahal kita. I'm the bride, you're my bride. The bridegroom will die for you. Sod level ko yun. Huwag ka na mag-sod level. Kristo lang yun. Alam mo yung kwento sa sod level? Bakit pumayag si Abraham na kumain? Kung tutusin, sabi niya, mamatay ka, bahala ka sa buhay mo. Si Adam, kung tutusin, bahala ka sa buhay mo. Alam mo nang bawal, kumain ka pa. Magagalit ang Diyos, ang Elohim. Bahala ka sa buhay mo, matay ka. Duga. Pero bakit kinain? At dinampot ng lalaki ang mansanas at kinain niya. At namulat ang kanilang mga mata na sila'y hubad. Bakit? Alam niya yun eh. Alam niya yun eh. Bakit kumain si Adam? Anong malalim na dahilan? Sasamahan kita sa kalungkutan, sa kamatayan, at sa kabiguan. Because of love. All I need is love. Nakita niyo po? Delikado pala yung love. Pag hindi too much love will kill you.
Kaya pala love hurts. Kaya pala si John Lennon binaril eh. All you need is love. Mga kapatid, so makita mo, wisdom of Elohim is above all supreme. Torah is above all supreme. Kaya pala sinabi ng mga aral, seek wisdom. Itali mo sa leeg mo. Itali mo sa kamay mo. Mawala na sa iyo lahat. Huwag lang yung karunungan, mga kapatid. Kahit wala kang pera, may karunungan ka, mayaman ka na tao. So, ang Torah, pag nag-aaral ka, may karunungan ka. Meron kang guide. Ito yung Torah, mga kapatid. Yan ang advantage. Sabi ni Paul, dahil kami, mga Hudyo, we are far advantageous because we've been entrusted with the oracles of Elohim. Ibig sabihin ni Pablo, he speaks positively about the Torah. Sabi niya, kami na may Torah, napaka-advantage, mga kapatid. Pero sa Galatia, sinasabi niya, walang maliligtas dahil sa kautusan, di ba? Sinasabi niya lang, ang totoo, na hindi naman talaga maliligtas sa iyo ang kautusan, kundi si Kristo. Nauna ba ang gawa o nauna yung pananampalataya? Si Abraham ba sinircumcise o naniwala muna sa pangako ng Diyos? So palagi talagang mauna ang faith. Huwag mo unahin yung gawa. See? So kaya ka sumusunod sa kautusan dahil may faith ka, hindi dahil sa kautusan, dahil may faith ka. So just put it in proper order. So, hindi ako sumusunod sa kautusan dahil yun ang kaligtasan ko. Sumusunod ako dahil ligtas na ako. I follow the law because I am already saved. Not to be saved. I was already saved. 30 years ago, I accepted Yeshua as my Lord and Savior. So I can tell you, mga kapatid, the greatest commandment in the Bible is to accept Yeshua as Lord and Savior. That's the greatest commandment. Di ba? Greatest commandment to love Elohim. May bago ngayon. Ano mabalansin natin? Minsan, hindi na tayo maintindihan ng Kristiyano eh. The greatest commandment is to accept Yeshua as Lord and Savior, Master and Savior. Pagkatapos nun, Shema. Hear and obey. By being a Torah observant, follower of Yeshua, you are in a very, very advantageous position, mga kapatid. Nasa iyo na lahat. Kaya kung hindi ka pa ma-bless, ewan ko lang. We are blessed with all the heavenly blessing. Alam mo, nag-seminar ako sa Digo City, may lumapit na pastor, galit na galit. Sabi niya, patunayan ko sa iyo na ang citizen ko sa langit. Ephesians 3:15. Oh, langit. Kasi sinasabi ko, dito kasi tayo sa lupa magbabahana, galit na galit yung pastor. Kasi kung basahin mo ang Torah, saan mo ba gagawin ang Torah? Dito sa lupa lahat. Yung Shemitah, may Shemitah pa sa langit? May Sabat pa sa langit? Meron. Pero may 6 days ba na trabaho sa langit? Mga anghel ba nagtatrabaho? 6 days. Those are the secret things belongs to Yahweh, di ba? May Jubilee year ba sa langit? May pagpapatawad ba sa utang sa langit? Eh wala. Ang daanan po doon ay ginto. Wala pong Palawan Pawn Shop doon, tsaka Cebuana Luwilier. Di ba? Ang pera doon walang halaga. So, ang Torah keeper, mga kapatid, the purpose of Torah is to live a quality life. Yun pala. Para yung buhay mo may kasiguruhan, may kapayapaan. Above all, may shalom. Ano ba ang hinahanap ng bawat tao? Di ba? Peace of mind. Di ba?
Kaya para, alam mo, I can tell you now, kung walang Torah, sira yung buhay ko. Kaya magtatanong kayo, bakit si Brother ay ganyan? Napakamasigasi, masipag. Bakit? I treat it as my second life and my last life. And without Torah, walang magbabago. Hindi magbabago yung tao. Kung meron man, walang quality. Marami pong kasabayan sa Christianity. Hanggang ngayon, ganun pa rin sila po. Yung mga kasabayan ko sa simbahan 30 years ago, ganun pa rin po sila. Wala silang kalaman-laman sa spiritual. Wala. So sometimes you have to tell, I don't care. Ayaw nyo, I don't care. Ipupurso mo to. Nakita ko yung vision eh. Pag may nakita kang maganda, at alam mong maganda yung pupuntahan mo, maiwan na kayo dyan. Doon ako pupunta. Nakikita ko yung napakaganda ng kaharian ni Elohim. Napakalawak. Kaya lang, ang reward nito ay sa Millennial Kingdom pa po. Huwag ka mag-expect na lahat ng reward mo dito na ngayon. Doon pa po yan. Bakit? Tinetesting ka pa ngayon hanggang saan ka magiging you pledge your allegiance. Hanggang di ba? Hanggat you give with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your resources, kaya mo bang gawin yan? Yun ang hinahanap niya eh. In fact, one of the mysterious Bible verse is, no eyes have seen, no ears have heard, or what God has prepared for those who love. Wala daw nakikita kung gaano kaganda yung hinanda ng Diyos para sa kanyang mga tunay na naglingkod. So if you consider yourself a Torah keeper, you are blessed. Blessed beyond measure, mga kapatid. You're blessed beyond your expectation. And the fact na ngayon, sabi ko nga sa inyo, ang Pilipinas ang pinakamaraming Torah keeper sa buong Asia. Na-monitor ko po. So, mas pinagpala tayo. So, alam mo, kung umikot ka, makita mo sa Pilipinas, yung kahirapan, makikita mo. Parang normal lang yung kahirapan. Pero, may pag-asa pa. Sa mga Pilipino, kaya sa mga Pilipino, sabi ko, as a Pilipino, I owe my debt of gratitude to my motherland. Dito tayo pinanganak. How can I contribute to the Filipinos and people? Paano ako magiging blessing sa mga kapwa ko Pilipino? Hindi naman ako entrepreneur or a businessman na gano'n. Sabi ko, itong Torah. Pag binigay mo ito sa Pilipino, magbabago yung buhay niya. That's the greatest gift na pwede mong ibigay sa Pilipino, mga kapatid. Amen? So, i-wrap up natin ang ating pinag-usapan. Kingdom. The primary message of the Bible is the form of government of Elohim is kingdom. Hindi po democratic. Theocratic po siya. Ang Diyos po yung masusunod, hindi yung tao. Wala akong pwede mag-utos sa Diyos. Pwede mong utusan para mag-pray ka, pero ibig sabihin, pagdating sa pamamalakad sa karyan, siya po talaga ang ay administrator lahat niyan. Ang dami-dami kong libro na binili. Meron pa akong binili ngayon eh. Ang kapal-kapal oh. Halos 400 pages. The difficult law of the Bible. Yung mga difficult, sabi ko, ito nga, aralin ko nga itong mga difficult. Alam mo na kung ano yung difficult. Kaya pala difficult, kasi sinulat siya sa panahon ng 3,000 years ago. Kaya mahirap mo siya maintindihan. Ganito na lang, para maintindihan niyo yung Torah, no? Ang Torah, hindi lang yan para sa Pilipino. Para sa lahat ng uri ng tao po yan. Maitim, yellow, puti, brown. O meron pa bang ibang tao dyan, ibang kulay?
may anemic. Para sa lahat ng sangkatauhan po yan, it's for the whole humanity. Para madisiplina niya ang buong mundo. Ngayon, sa ngayon, hindi pa po ang implementation ng Torah ngayon. Sa millennial pa po. Out from Zion will come for the law and the word of your Republic from Jerusalem. And the earth will be filled with the knowledge of Elohim. In fact, one of the things that I've been studying, sabi ko, inaaral ko po, wala naman nagpapaliwanag sa Bible tungkol sa langit. Kung pupunta yung Kristiyano sa langit, anong gagawin niya sa langit, ano ba ang gagawin niya doon, saan siya titira, wala nang sinabi talaga, di ba? Ngayon, inaaral ko din po, ngayon, ano ba talaga ang pupuntahan ng mga taong naglingkod sa Diyos? So, kaharian ng Diyos. Inalam ko din, wala ka rin mabasa sa New Testament halos. Naghanap ako ng libro, may hinahanap akong isa. Sabi niya, ang title ng libro, The World to Come. Pinaliwanag niya, wala pala sa New Testament ang nagpapaliwanag tungkol sa darating na kaharian. Nandun kay Prophet Isaiah, nandun kay Prophet Jeremiah, nandun kay Prophet Ezekiel, nandun sa mga propeta. Hindi kinukonsider ng mga Kristiyano na mahalaga yung kanilang sinabi. Di wala silang alam. Nandun sa Prophet Isaiah, sinasabi niya, magkakaroon pa kayo ng mga anak sa millennial kingdom. Mag-aasawa pa kayo. Good news sa mga walang asawa. No? Mga biyuda. Mag-aasawa kayo sa millennial kingdom. Kaysa mag-asawa kayo ng Katoliko at Iglesia ni Cristo. Na sermonan tuloy. So, kaya pala, if you will not accept the 66 books of the Bible as fully inspired, hindi mo maintindihan. Ang Kristiyano, dito lang kay Pablo. Once na na-convince na ang isang Kristiyano kay Apostol Pablo, yun na yung pangahawakan niya. Wala na pala tayo sa kautusan nandito na tayo kay Kristo. Kaya, kay Kristo na lang tayo. Para bang si Kristo na lang mag-obey para sa akin. Hindi ako nagsabat. Ikaw na bahala, Kristo, ikaw yung mediator ko, Ikaw na magsabat para sa akin. Ikaw na rin mag-obey ng 10 Commandments para sa akin. Pwede ba yun? Parang sinabi mo, nagtapon ka ng basura ngayon, next week, hindi ka ba maglinis ulit? Pwede mo ba sabihin, Panginoong Jesucristo, ito yung mga basura ng buhay ko, patawarin mo ako, ibigay ko sa ito, Next week, sabi mo, nandito na naman po, ibigay ko na naman po sa inyo. Ano sabi ni si Yeshua sa iyo? Ano sa palagi mo sa akin? Basurero? Panginoon ako, sumunod ka sa akin. Hindi niya kilala. So, it's a mistaken identity po. Identity theft ang tawag po doon. In fact, the name of Jesus is not Jesus. Doon pa lang siya name, hindi nila alam Paano mo siya tawagin kung hindi mo kilala? Paano kayo mag-pray? Gamitin mo yung secret name. Ako, pag nag-pray, in the name of Yahuwah, Yahweh, Jehovah, kompleto. Ano ba ang tama dyan? Sure na. Yeshua, di ba, Bill? In the name of Yeshua, may Yahshua pa, may Yahushua pa. Talo yung mga secret name sa akin. Kompleto ako Kung alin mo ng tama dyan, sure na ako. So, amen? So, wrap up natin, We are preparing to become citizens of the kingdom. Much of this reward is futuristic, mga kapatid. Yung performance mo ngayon ang tinitignan. Hindi to work-based performance, para ba bandang huli po ang graduation nito. Di ba ang isang bata nag-aaral, pagdating sa graduation, i-honor siya, i-declare siya, ikaw ay ganap ng grade 6. Grade 6.
Ikaw nang pasado ka na sa high school. Ano yung sinabi sa class card? Ito yung mamalay tayong mga teacher dyan eh. In completion of the requirements of the secondary education. Ito, pasado na lahat. In completion of the tertiary education, major in Master of None. Ano yan? Jack of all trade, Master of None. You're hereby accomplish 1 degree. 1 degree. 1 degree lang pala eh. Ilan ba ang degree meron? 360 degrees. Kaya yung mga nag-aaral ng Biblia, akala nila 10 taon na sila nagbabasa ng Biblia. Alam ko na yan. Alam ko na. Kahit mag-aral ka ba ng 20 years sa Torah, sabihin mo, oops, ang dami pa palang hindi ko alam. Ang totoong nag-aaral, ang umaamin, ang dami pa akong dapat malaman. How much more kung yung isang Kristiyano, ang inaaral niya rin, doktrina lang ng simbahan? Once saved, always saved. By faith alone. Ganun kababaw ang mga Kristiyano ngayon. Bakit? Hindi ka lalalim kung hindi ka mag-aral ng Torah. Yun po yun. So, Shabbat Shalom mga kapatid. Nalulubat na ako bago tumulog. Tayo po tayo lahat. Shabbat Shalom. Salamat. So, ito po yung ma-upload ko sa YouTube. Mamaya, tinatawagan ko si Brother Chris para sa Aaronic Benediction and Brother Marvin for the Sacred Name Benediction. Marami tayong kaibigan, mga Sacred Name sa Visayas, sa Mindanao. Mababait po sila. Mababait. So we're preparing to become kingdom citizens, mga kapatid. Shabbat Shalom. This will be uploaded in the YouTube channel.